Panibagong taas presyo sa petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. At isa po sa mga dahilan ang patuloy na sigalot sa Ukraine, kung saan mahigit 30 ang nasawi sa pag-atake ng Russia. Saksi si Bernadette Reyes. Isang araw pagkatapos ng drone at missile attacks ng Russia sa Ukraine, umakyat na sa 31 ang nasawi. Kabilang ang mga kabataang edad 17, 6 at 2 ayon sa mga otoridad sa Ukraine. Ikinadismaya ito ni US President Donald Trump na nagbantang magpapataw ng sanctions laban sa Russia. Russia, I think it's disgusting what they're doing. Yeah, we're going to put sanctions. I don't know if that has any effect, but we're going to do it. Nauna nang sinabi ni Trump na magpapatupad ang Amerika ng taripa at iba pang hakbang laban sa Russia kung hindi sila kikilos para itigil ang 3 taon ng digmaan sa Ukraine. Nagbanta rin siya ng sanctions sa mga bansang bumibili ng langis ng Russia. It is time to make a deal. President Trump has made clear this must be done by August 8th. Ang bantang sanctions ng Amerika sa Russia, gayon din ang mga sanksyon nito sa langis mula sa Iran, ang nakikitang dahilan ng Department of Energy kaya may panibagong taas presyo sa petrolyo na inaasahang sa susunod na linggo. Nasa piso ang posibleng pagtaas sa kada litro ng diesel, piso at 50 sentimo sa kada litro ng gasolina at 80 sentimo sa kerosene. Bumalik yung concern na magkaroon ng supply disruption dahil sa sanction na inimpose ng United States sa Russia at saka Iranian oil. Nag-improve yung economic activity matapos yung trade deal ng United States at European Union. Mawawala na naman ng kaunti yung kita. Magpapagabi na lang. Damihan na lang yung ikot para makabawi. Sa kabila ng nakaambang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nag-rollback naman ngayong araw ang presyo ng liquefied petroleum gas. 2 pesos and 50 centavos kada kilogram o katumbas na mahigit 27 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Malaking tulong yun. Pangdagdag na rin sa mga bilihin dito. Gaya ng mga sahog. Pero kung ang LPG nagbawas presyo, problema naman para sa mga nagbabudget ang taas presyo sa gulay. Kung hindi doble, halos triple ang presyo ng ilang klase ng gulay sa Pasay Public Market. Kabilang dyan ang mga gulay Tagalog, pati Highland vegetables o kilala bilang gulay Bagyo. Mga 2 linggo na madam buhat nung bagyong Dante, tapos yung Emong. Kapekto talaga madam sa mga gulay. Sa monitoring ng Department of Agriculture, hanggang 200 pesos ang kada kilo ng ampalaya at talong. Tumaas naman ng 10 hanggang 40 pesos ang presyo ng Highland vegetables. Sabi ng DA, epekto ito ng pagbaba ng supply matapos masira sa mga nagdaang bagyo at habagat. Pinupuntahan na ng DA ang mga production area para alamin ang sitwasyon. Sa kabila niyan, hindi pa rin dapat labis-labis ang taas presyo ayon sa Agri-Department. They're making money out of during a time of emergency or calamity. Yun, pwede po natin silang going liable after due process or after investigation or verification. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.